Hello guys! Good news! Nag-promo sale ang Starlink Mini. Dating 33,500, ngayon ay 24,500 na lang. If plan mo bumili or mag-upgrade ng Starlink, baka ito na ang sign para sa'yo. Ito siya, available siya sa Data Lake via Lazada. Baka limited stocks lang to. Samantalahin nyo na. Yung link nasa description. If unsure kayo how to order Starlink Mini, naga-process din ako. Message lang sa aking FB Messenger. Yung link din nasa description. Ano ba ang pinagkaiba ng Starlink Mini sa ibang Starlink versions? Ang pinakasimpleng paliwanag. Mini version ito ng Starlink Gen 3. Ito ang image comparison niya. Teka, gawan ko na lang nga ng detailed comparison. Para alam nyo if worth it ba bumili or mag-upgrade. At para may idea din kayo sa mga use cases niya. Tara simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Start tayo sa comparison. Starlink Standard Gen 3 versus Starlink Mini. First, size and weight. Starlink Standard Gen 3 mas malaki at mas mabigat. Hindi madaling dalhin kung laging on the go. Nasa around 8 kilos din siya. While Starlink Mini, mas compact at magaan. Kasya sa backpack. Perfect for travel. Nasa 1.16 kilogram lang. Kaya kasya sa backpack. Next, power consumption. Starlink Standard Gen 3, mataas 75 to 100 watts, kaya hindi ideal sa solar o battery setups. Pwede sa power station kaso baka 2 to 3 hours lang ang tagal. While Starlink Mini, mababa 25 to 40 watts, kaya swak sa off-grid at solar power. Kaya mag-power on sa power bank or power station. Next, internet speed and stability. Starlink Standard Gen 3, given na mas mabilis at stable, ideal for gaming, streaming, at video calls. Kasi mas malaki ang dish niya. Kasi umaabot siya ng up to 300 Mbps or more. Depende sa location or area if di pa congested. Stable speed niya is 100 to 200 Mbps. While Starlink Mini, max speed 100 to 150 plus Mbps. Pero hindi kasing stable ng Gen 3. Next, setup and positioning. Parehas manual positioning or alignment. May guide naman sa Starlink mobile app para sa tamang angle. Ang advantage lang ni Starlink Mini, mas madaling i-set up. May built-in Wi-Fi router, meaning nasa dish na ang router at LAN port. Ito ang pag-setup niya para may idea kayo. Literal na plug and play na lang siya. Next, durability and weather resistance. Starlink Standard Gen 3, good for fixed outdoor siya. Ginawa siya para kayang tiisin ang extreme weather like ulan, snow, init. While Starlink Mini, not ideal siya for fixed outdoor, lalo na if extreme ang weather. Kasi magaan lang siya, pwede siya malipad ng hangin. More on portability kasi ang selling point niya. Yung iba kasi sa loob lang ng sasakyan nakalagay or setup para ganito. Lalo na yung sasakyan na may sunroof. Pwede din naman dito sa may windshield. Kaya naman mag-penetrate ng Starlink signal sa salamin. O di ba napakaangas. Next naman, coverage and device support. Starlink Standard Gen 3. Mas malaking coverage kayang mag-handle ng multiple devices. Yung coverage kasi ng Gen 3 up to 297 square meters can connect up to 235 devices. While Starlink Mini, mas limitado sa range, ideal for solo o small group use. Yung coverage lang kasi nasa up to 112 square meters lang. Then connect up to 128 devices. Madami na din naman yun. Para sa ibang pang specs, check yung lang itong page na to. Added na din yung link sa description. Bago ko pala makalimutan, shoutout muna sa mga solid YouTube members natin na nag-join. Thanks po sa inyo. Syempre sa mga subscribers din natin at sa mga commenters. Always trying my best to answer your all questions. Road to 10K na po tayo. If hindi ka pa po nakasubscribe, baka naman, free lang po mag-subscribe. Thanks in advance. Back to topic na po tayo. Next naman, hardware price. Starlink Standard Gen 3, pag direct website order, 29,320. Kasama na shipping fee. Minsan nasa 27K or less pag nag-sale sa Data Lake via Lazada. Nasa description na din ang link. Problem lang, mabilis ma-sold out. Limited stocks lang. Ang Starlink Mini naman, ang original price niya is 33,500. Both Starlink website at Data Lake via Lazada. Sakto lang nagkaroon ngayon ng sale.
24,500 na lang ang price. 27% discount. If plan mo bumili or mag-upgrade ng Starlink, baka ito na ang sign para sa'yo. Available siya sa Data Lake via Lazada. Baka limited stocks lang to. Samantalahin nyo na. Link in the description. Next naman, monthly service plan. Starlink Standard Gen 3. May option ka mag-residential or standard service plan. 2,700 ang monthly niya. Only na po yun. Problem lang subject for availability yun sa area nyo. If sold out na ang indicator sa Starlink map, itong dark blue, meaning wala nang slot ng residential. No choice ka kundi mag-subscribe muna sa Roam or Mobile Regional Service Plan. 4,100 naman ang monthly nun. Medyo pricey na ngayon. Dati nasa 3,300 lang yon. May added features naman yan, like countrywide coverage, meaning kahit saan mo dalhin ang Starlink mo sa Pinas, gagana yan, may internet ka basta inland. Unlimited use po yan. Then in motion use, meaning pwede mo yan ilagay sa sasakyan mo. Magagamit mo ang Starlink kahit umaandar ka. May speed limit nga lang na 160 km per hour. Then international travel, ito yung pwede mong dalahin ng Starlink mo sa ibang bansa. Gagana yon, kaso limited in 2 months lang. Then may coastal coverage, up to 12 nautical miles off the coast. Bagay to sa fishing or tourist boat or yate. Pang-rich naman na yon. Hehe. Yung monthly naman ng Starlink Mini ay sa Roam or Mobile Regional lang pwede i-subscribe or activate. As of creating this video, automatic 4,100 ang monthly. Sana magkaroon ng prepaid service plan ang Starlink para pwedeng budget ang usage. Or other option is pwedeng mag-subscribe ng number of days lang ng internet. Hindi buong 30-day subscription. Kasi ang target market ng Starlink Mini is yung travelers, campers, digital nomads, at emergency use. Hindi naman tayo pwedeng mag-vacation everyday. Work din. Haha. Ayan guys, ang comparison natin ng Starlink Gen 3 at Mini. To summarize, piliin mo ang Starlink Standard Gen 3 kung kailangan mo ng high-speed, stable connection para sa bahay o negosyo. Then, piliin mo naman ang Starlink Mini kung on the go ka, mahilig mag-travel, at gusto ng portable internet. Nga pala, may mga best use cases para Starlink Mini. Number 1, camping and overlanding. Pwede kang mag-internet kahit nasa bundok o malalayong lugar. Mag-stream ng videos, gumamit ng GPS, at makipag-communicate kahit off-grid. Dahil low power consumption, pwedeng gamitan ng solar o battery pack. Number 2, van life and RV travelers. Perfect para sa mga digital nomads na laging nasa biyahe. Madaling iset up kahit saan, walang malaking dish na kailangan. Reliable for remote work, Zoom meetings, at entertainment habang nasa daan. Number 3, disaster response and emergency communication. Lifesaver para sa first responders at relief teams sa mga lugar na walang signal. Mabilis i-deploy para sa communication at coordination sa crisis situations. Dahil low power lang, gumagana kahit brownout. Number 4, remote work and field operations. Ideal para sa freelancers, virtual assistants, programmers, graphic designers, journalists, engineers, at researchers sa field. Pwede kang magpadala ng real-time data at mag-video call kahit off-grid. Sobrang compact, kasya lang sa backpack. Number 5, boating and marine use. Pwede sa small boats, tourist or fishing boats, or yachts near the shore. May internet kahit nasa laot kung walang mobile signal. Mas energy efficient kaysa sa mas malaking Starlink models, kaya okay sa boat batteries. Number 6, rural and temporary installations. Kung nasa probinsya o bundok na walang stable internet, ito ang sagot. Perfect for outdoor events, mobile businesses, o construction sites. Walang hassle, just position and connect. Bakit Starlink Mini? Magaan at portable, kayang dalhin kahit saan. Tipid sa kuryente, swak sa battery packs at solar setups. Mabilis i-setup. Walang kailangan na permanent installation. Reliable sa malalayong lugar. Hindi mo na kailangan umasa sa weak mobile signal. Ayun guys, if isa tingin mo pasok dyan yung purpose ng Starlink mo. Check out na, yung link nasa description.
If unsure kayo how to order Starlink Gen 3 or Mini, naga-process din ako. Message lang sa aking FB Messenger. Yung link din nasa description. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.